kung ako ba ang may mali o masyado lang mabait kaya laging napapahintulutan ang nangyayari. May bago na akong love, tahimik, steady, walang gulo. Pero yung ex ko parang may susi pa rin sa pintuan ng mundo ko. Every week nasa sala, parang walang nagbago. Parang hindi naging ex, parang guest na permanenteng tao. Anak, andito si Mark, sigaw ni mama ng masaya. Parang reunion, hindi breakup ang nangyari sa aming dalawa. Siya yung kilala sa handaan, taga-ihaw, taga-buhat. Sa birthday, sa Pasko, sa New Year, lagi siyang kabahagi sa lahat. Kaya sa mata nila, pamilya pa rin ang trato. Kahit sa puso ko, matagal ko na siyang binitawan. Tapos na ang yugto. Ngumingiti siya pero may kakaibang tingin. Parang binabasa bawat galaw, bawat lihim na damdamin. Hindi naman siya nananakit, hindi rin nagwawala. Pero presensya niya, parang anino na di mawala. Pas na dapat pero present pa rin sa eksena. Kahit may bago na siya pa rin ang bida sa eksena. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa pagitan ng nakaraan at ang puso kong handa nang umusad. Ayoko na ng lifetime visitor sa buhay ko. Hindi na dapat siya ang sentro ng kwento. Mapait man ng lahat pero ako'y nasasakal. Kasi ang nakaraon do ayaw pa rin nagmaalang. Isang beses sa kusina, kami lang dalawa. Tahimik ang paligid pero mabigat ang kanyang salita. Relax ka lang, ako pa rin pipili kung sino ipapalit mo sa akin. Sabi niya ng seryoso, hindi biro, hindi ngiti. Napatawa ako, akala ko joke lang. Pero walang halakhak, doon ako kinabahan. Parang may CCTV sa bawat galaw ko. Kahit tapos na kami, parang bantay pa rin ang presensya niya sa mundo ko. Meanwhile, yung boyfriend ko ngayon, tahimik, respeto, hindi mangingi pero totoo ang intention. Nung nag-dinner sila sa isang mesa, ramdam mo ang tension kahit walang eksena. Biglang naging Mr. Perfect, si ex sa harapan. Tita ako na po maghugas bida sa bawat galawan. Tito ako nasa ilaw, ako nasa mesa. Parang audition pa rin sa role ang mapapay ko nang binikawan sa eksena. Habang siya nasa gilid lang nakangiti, pero tahimik yung sakit sa mata niya. Hindi niya sinasabi pero rinig. Sabi niya minsan habang pauwi kami sa gabi. Hindi ako nakikipag-compete pero parang kailangan baby. Doon ako natauhan, doon ako napaisip na kahit boto sila sa kanya may luma pa ring kapit. Kami pa ang umaalis kapag alam namin darating siya. Nakakatawa, kami pa ang nag-a-adjust sa mulo ng kapapapapapapang bahay pa. Hindi ako galit, minahal ko siya noon. Totoo yung mga alaala, hindi ko itatanggi yun. Pero tapos na ang kwento, sarado na ang pahina. Ayoko nang mayanino ng nakaraan sa likod ko tuwing na. Kapag si mama sinasabing pamilya na rin siya, napapanggiti ako pero sa loob ko may kaba. Kasi paano namaman ako na gustong mag-move on kung ang babay ko mismo hindi pa tapos sa kahapon. Tapos na dapat pero present pa rin sa eksena. Pero ngayon ako na ang magsusulat ng bagong eksena. Hindi na pwedeng ang nakaraan ang pumili ng future ko. Panahon na para ako naman ang magtagda ng mundo ko. Hindi na ako tatahimik, hindi na aatras. Hindi para magalit, kundi para magiging tapat sa sarili ko, sa puso kong gustong kumawala sa anak. Andito si Mark, hindi na ako makakapagpit pa ba. Sa susunod na may pumatog na pangalanan. Kahapon, hindi nag-guilt ang sagot, hindi natakot ang baon. Sasabihin ko ng dahan-dahan pero ang ulo ko. Sabihin mo busy ako. At finally, pinipili ko na ang present ko.